Alam nyo ba mga idol, na may isang NBA player nga ang mas nauna pang napili kina Dwayne Wade, Chris Bosh at Carmelo Anthony. Kasunod nga lang siyang napili kay LeBron James noong 2003 NBA draft. Si LBJ nga ay number 1 pick habang ang player na ito ay number 2 pick. Ngunit ano nga ba ang nangyari sa kanya at bakit hindi siya naging superstar tulad nila LBJ? Ito nga ang kwento ni Darko Milicic. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe for more content like this. Okay, game! Si Darko Milicic ay ipinanganak sa Serbia at lumaki ito noong panahon ng Yugoslav War. Ibig sabihin, panahon nga ng gyera ito lumaki, kaya naman nagkaroon nga ito ng takot at trauma. Habang ang ibang bata noon ay nagte-training sa gym, si Darko naman ay lumalaki sa isang environment na puno ng stress dahil sa gera. At basketball nga ang naging sandalan nito noong mga panahon na yon. Sa murang edad, halos 7-footer na nga ang tangkad nito. Athletic din, may soft touch sa ilalim ng basket at marunong magdala ng bola. Kumbaga, parang si Nikola Jokic sa panahon natin ngayon. Sa Europe nga ay bibihira pa ang ganong klaseng big man. Kaya naman tinatawag siyang once in a generational big man. Dahil nga kakaiba ang kanyang skill set, tinatawag pa nga siya ng karamihan noon na ito na nga daw ang susunod na Dirk Nowitzki pero mas athletic. At noong 2003 NBA draft, hawak nga ng Detroit Pistons ang number 2 pick. Ang nasa radar nila ay itong sina Wade, Bosh, Carmelo at si Darko. Wala na nga sa radar nila si LeBron James dahil inaasahan nga na siya na ang magiging first pick sa taon na yon. Ang pinili nga ng Detroit Pistons noon ay itong si Darko Milicic. Kaya daw nila ito pinili ay dahil bata pa, athletic din na big man at si Darko nga daw ang magiging future nila. Ngunit dito nga nagsimula ang trahedya ni Darko Milicic dahil ang Detroit Pistons noon ay isang championship contender. Punong-puno nga ng mga veterans sa kanilang roster at nasa win-now situation nga din sila. Ang coach pa nga nila noon ay si Larry Brown na allergic sa pagkakamali at ayaw sa nagde-develop pa lang. Dahil nga rookie pa lang si Darko, siya dapat ay nagde-develop pa at dapat tinatama din kapag nagkakamali. Lalo na't 18 years old pa nga lang siya. Kararating lang din ito sa Amerika at hindi pa marunong magsalita ng English. Sa kanyang rookie season, sobrang konti nga ng minuto na binibigay dito ni Larry Brown. Madalas nga ay nag-iinit lang ang puwet nito sa bench. Habang ang kanyang mga kasabayan sa draft class na yon na sila LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh at Carmelo Anthony ay mga nagpapakitang gilas na sa kani-kanilang mga team. Kahit nga nanalo ng championship ang Detroit Pistons noong rookie season ni Darko, hindi pa nga din ito ramdam ang pagiging isang champion dahil halos wala nga itong ambag sa team at bench warmer lang na matatawag. Dahil nga sa inis ni Darko Milicic, nagsimula na nga itong magkaroon ng bisyo at madalas nga walang gana ito sa paglalaro. Inamin din ni Darko sa interview na habang ang kanyang mga teammate ay nasa gym at nagpa-practice, siya nga daw ay nagbibisyo. Mas madalas pa nga daw siyang malasing kaysa nasa gym. Kahit nga nagpalipat-lipat ito ng team, wala pa nga rin ang nagtiwala sa kanya dahil palagi pa din umiinit ang puwet niya sa bench. Sa loob naman ng court, nagkakaroon na nga ito ng anger issue. Madalas nga itong magreklamo sa mga referee, dahilan para mapatawan siya ng technical at ma-eject sa laban. Kaya naman imbis na mag-focus ito sa paglalaro, madalas nga itong nadadala ng kanyang emotion. Kahit nga may talent siya, hindi naman ito consistent. Kulang din ito sa pagiging agresibo at ayaw ng physicality. Makalipas ang ilang taon, inamin ni Darko na na-depress siya dahil hindi na ito masaya sa basketball. Dahil para sa kanya, ang basketball ay trabaho na lang, hindi na passion. Sa edad na 27, tuluyan na nga iniwan ni Darko Milicic ang NBA dahil mas pinili nga nito ang tahimik na buhay at malayo sa spotlight. Kaya naman ang pinili niya ay maging isang magsasaka o farmer. Ang kwento nga ni Darko Milicic ay nagpapatunay na hindi sapat ang talento lang na meron ka. Dapat ka ring mapunta sa tamang team para lumabas talaga ang iyong potensyal. Dahil nga sa sobrang sikat ni LeBron James, mapapatanong na lang ang karamihan na kung ano nga ba ang nangyari sa player na kasunod niyang mapili sa NBA draft. Ano ba ang masasabi niyo sa naging kwento ni Darko Milicic mga idol? Darko Milicic who hammers it home. As soon as I saw Luke Ridnour